Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion o reaction, panoorin ho muna natin ito si Imee Marcos na kung saan may kadramahan naman ho siya, na kung saan dinadawit niya naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko, ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno sa uri ng serbisyong bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ngunit naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Kahit kailan, hindi ko kinonsinti at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan. Sa korupsyon, sa kasakiman, sa walang saysay na pamumulitika, kahit ngayon sa harap ng malupit na krisis. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Alam mo, Imee Marcos, direct to the point na ho tayo. Habang nagsasalita ka, nasusuka ako sa mga sinasabi mo. Anong sabi mo? Anong sabi mo, Imee Marcos? Sisirain, wawasakin si Sara? Imee Marcos, wala nang ikasira yan si Sara. Unti-unti na ho lumalantad ang baho ni Sara Duterte. Alam mo, Imee, para sa akin wala kang silbi na senador. Alam mo kung bakit? Wala kang bukang bibig kung hindi puro Duterte, puro pagtatanggol sa Duterte. Kahit nakikita na ho namin, naririnig na ho namin na unti-unti na lumalabas ang baho ni Sara Duterte. Pero ikaw, todo tanggol ka pa rin. Mahiya-hiya ka naman. Hindi ka pinapasahod ng taong bayan para ipagtanggol ang Duterte. Di ba? Kung wala ka nang magagawa, pwede ba mag-resign ka na lang, Imee? Total, parang wala ka naman maitutulong sa administrasyon. Kundi panay ang banat mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Panay ang gawa-gawa mo ng kwento kay Bongbong Marcos na hindi mo naman kayang patunayan. Imee Marcos, sayang ang pinapasahod sa'yo. Di ba? Nasusuka lang ako sa mga pinagsasabi mo. Di ba? Napakawala mong silbing senador. Hindi ko man lang naramdaman na magiging patas ka. Kung walang tinatago yan si Sara, bakit hindi nyo hayaan na siya ang magpapatunay? Bakit napaka-defensive nyo? Diba? Alam mo, Imee, hanga pa ako dito kay Madriaga. Pumirma ng waiver para titingnan ang kanyang bank account. Pero yan si Sara, ano? Takot na takot. Takot na takot na humarap. Diba? Alin ang mas nakakahanga? Si Sara o si Ramil Madriaga? Para sa akin, si Ramil Madriaga. Di ba? Kaya, kahit ano pang gawin mo dyan, Imee, didiis na lang ang maniniwala sa'yo. Kulang pa ang kadramahan mo. Dapat hinaluan mo na ng paiyak-iyak. Oo, lubos-lubusin mo na ang kadramahan mo. Oo, kahit papaano matuwa naman ako, makangiti man lang ako. Di ba?
O, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping no, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.